Good day sa inyong lahat dyan. Magandang oras sa inyong lahat. Okay, May 1. Ano na ngayon? Huwebes. So, nagbibilang na kami ng araw talaga. Kasi 1 week na lang ng ano namin, ang minimithi talaga namin na makabalik ulit sa Pilipinas sa loob ng mga halos 5 years. Ayun na. So, ito na yon yung mga gagawin namin. Hindi pa kami nakapagbalot-balot. Although, ito na yung malita. Ito yung, ano namin, di ba? Parang stock room. Makita nyo naman dito ang gulo ng, ano, may mga sabit-sabit pa dyan, no? Ito yung malita. Ayan, no? Mas maganda iharap ko sa inyo yung dadalhin naming malita. Pero yung isa doon, yung nasa harap ko, pakita ko rin yan. Pero, hindi makita kasi, hindi makita ng, ano talaga siya. Kaya lang, kasi nakabalot siya. Pakita ko sa inyo yung dadalhin naming malita na yung gagawin naming ano, yung bagahe, yung hand carry at saka yung ito talaga yung i-check-in na baggage. Ayan o. Hindi kasali yan nasa taas ha, hindi kasali yan na dadalhin. Yang dalawang malitang maliit na yan. Ito yung bali ano namin, cabin, pang-cabin namin yan na diyan mga ano namin, mga kagagamitan namin isalpak diyan. Tsaka ito yun sabi ko, yung malita na yan. Yan na nakabalot pa. Kaya lang di makita kasi nakabalot. Ayun yung dadalhin namin, tsaka yung sa baba. Kaya lang di rin makita yun sa baba kasi nakabalot lahat. Tapos yung kay Kelly, di rin makita kasi nasa ano rin. Ayun ko yung balita mo kay saan yung gagamitin yung malita? Backpack. Bukod nito, mayroon pa akong bitbitin na backpack. At saka, yun yung check-in namin. Tsaka yan lang sa cabin nga, pang cabin na yan. Ito yung lugar na kung saan kami nagtatambak. Ang ano talaga, di ba? Ang disordinado talaga to. May mga tulugan ng aso. Nilabahan to kanina. Electric pan sira. Dapat itapo na yan. Basta ito yung ito yung mga ano namin dito. Mga budiga namin dito. Budiga tambak. Tapos may mga sabit-sabit dito. Ayan mga basta daming tambak. May magkain na ng aso. Ito yung kumidor ng aso na rin dito. Tsaka yan. So, dito yung mga gamit namin na personal na Ito yung kay Kelly yata dito malita. Para makita nyo na hindi pa kami maliit yung kay Kelly. So di siya siya sa malita na Tsaka ito yata kasama to? Hindi yan. Backpack yun. Yan sa kanyang gamit dyan. Siguro kung sa gamit naman yan, di naman din siguro Di naman din siguro mapuno din yan pag ewan ko. Yung malita kaya lagyan ng Kaya lang ito, sira na pala to. Kaya nga yan to ng ito. Irap. Tapos, bawat malita, ang pwede namin dadalhin, kada malita ay 40 kilos. Di ko alam kung kasama na yung malita lang yun, no? Ang malita, nagtimbang lang ng 40 kilos kada isa sa amin. So, 40, 80, 120 kilos yung pwede namin madala. Pero, di ko alam kung gaano rin yung mga damit namin kasi isang buwan mahigit kami ng magbakasyon sa Pilipinas. So tamang-tama lang yun, mga gamit-gamit din kami dito na dapat namin isalpak din sa mga malita. O kakayanin naman din siguro yung 120 kilos lahat. Bukod pa doon sa mga sa mga hand carry namin na mayroon isalpak doon. So yun yung sabi ng boss ko kahapon nandito siya. Isang araw, sorry. Kung naka-impake na ba daw kami. So kung hindi pa. Kasi sabi niya. Tapos nagchismis pa doon sa mga kasama niya na uwi to ng Pilipinas sa bansa niya. So, ito na, yung 1 week na lang, mga sunod linggo, ganitong oras siguro, kung maawa ang Diyos, alas 7:30 na ng dito, ng hapon. Ito, na kami nito. Sigurado kung may awa lang Diyos sa amin ng nasa na kami nito, himpapawid sunod linggo. Kasi alas 6 ang... Merkules pa yun? Oo nga pala, Miyerkules, sunod Huwebes. Nasa na kami yan, mga ganyang Huwebes na yan, mga ganitong oras, sunod Huwebes. Nasa himpapawid na kasi alas 6 yung flight mula sa Malaga papuntang Istanbul, sa Turkey. So,
Sinabi ko na yun nung last kong vlog na mga 3 oras mahigit. 5 oras pala. 4? 4 na oras. 3 oras mahigit, kulang-kulang 4. Mga ganyan. Tapos, yun na yun. Tapos, ito, iwan talaga to sila. Nito, may si Herman naman ang mag-alaga niyan. Yan, may iwan. Kawawa naman. Kuro! Yan. Na ano pa to, may naramdaman pa to hindi maganda. Yan, kailangan na-injection na namin to kanina ulit. Injection na yan? Ano pag-injection? Okay na. Ano ko na. Pinaganyan ko na. Hindi na yung sayang. Wala talaga yung gamot na yung kahapon na ano sa kanya. Kasi nandiyan ang muo sa balahibo niya. So nag-vlog ako ngayon kasi May 1, Labor Day. Kaya lang kami dito, hindi talaga magtrabaho kasi dito yung anak ng amo namin. Dito nung ano pa to, kahapon ng hapon, dumating. Kahapon ng hapon, di. Nung isang araw, kasi nalito talaga ako sa araw. Kasi noong ano pa to, noong kailan pa to dito, itong bata na to, Lunes, nandito na to. Tapos nung nakarang linggo, nandito rin yung mga magulang nito. Kaya nalito ko sa araw. Tapos parang nabilisan ako sa pangyayari ngayon yung mga araw ng bilis ng takbo. Kaya sabi ko, palapit na pala talaga. Tapos ang daming trabaho na dapat tapusin. Ang ano pa ito, nandito sila ngayong na to. Ngayong simana na to, bukas ng hapon, nandito na naman to ulit yung mga magulang nito kasi mayroong in-organize sila ditong sunod taon na may malaking event dito. Dito gagawin sa farm na to. So, pupunta dito bukas yung tatay at nanay nito at saka yung bisita nila. Kaya ano pa ngayon, bumalik ulit yung parang winter na panahon kasi lumamig talaga. Yung labi ko ito, nung nakarang linggo pa to, na tinamaan talaga ng lamig. Ayun, na kailangan talaga na may kakao, yung parang mantika na ipinapahid para para di mag-dry ng husto yung labi. Pangit kasi, tapos init, tapos biglang lamig yung panahon. Sigurado talaga biyak talaga ng mga labi dito kasi ang tempo nagpalit. Ayan yung dadalhin pa lang namin dito, di pa to naligpit. Siguro itong na to, kailan kami magligpit nito, mga Lunes. Kailangan pa namin, may mga pupuntahan pa kami, mga lalakarin namin dito bago kami makaalis. So mga Lunes, kung sana nga lang di magtuloy-tuloy itong mga amo na to hanggang linggo para naman yung mga iba kong trabaho dito at least man lang maagap-agapan ko na para hindi na yan pagbalik ko dito yun na lang yung magawa kong iba na pagbalik ko dito. Ito lang gupitan talaga. So yun, lagi kong tapos yung mga iligpit-ligpit pa dito, tapos yung ituturo ko pa sa kasama ko. Ayun yung dapat nagdasal ko na sana di man lang abot ng hanggang linggo sila dito. Hindi, hanggang Biyernes lang talaga, kaya lang baka may pupunta na naman na ibang mga kapatid. So sana para namin, ang dami talagang liligpitin kasi may mga damit namin, di pa namin alam kung saan yung talagang dadalhin namin ngayon na damit. Ay ngayon yung itong na. So, yan sa mga itong kwarto namin to. Yan. Nandyan yung iba. Nandyan yung iba na nakalagay, nakasilid dyan. Sa mga bulsa na yan ito sa taas. Nandyan. So, sana namin to. Makapagligpit-ligpit na kami ng unti-unti para namin tong dadalhin talaga. Dapat kahapon, pumunta kami ng city kahapon. Wala, tinamad na rin kasi nung kami nakarating dito, alas 8 pasado na rin. So sabi ko nga, panipis na talaga yung araw. Sa bagay, lang kami doon sa Pilipinas. 35 days lang naman yan talaga yung namin, yung naka-schedule namin na tapos babalik na naman kami ulit dito. Tapos pagbalik namin dito, magsasamir na naman. Kasi ngayon dito, spring pa lang. So yun, kaya ang tempo dito hanggang Mayo to, hindi talaga
abnormal talaga. Ayun, nakakalifactor pa. Ayan, nakahitir pa kami dito sa lugar namin. First time namin yata itong ganitong dumating kami dito. First time kami dito na nakahitir. Di kagaya nung mga nakarang taon, mga na ganitong uwas, bukas sa bintana sa gabi, matutulog. Ngayon nakahitir pa, oh. Grabe talagang ang ng lamig. Kaya ako na yan ng atok na aso. Ulit talaga itong mga aso na to eh. Buksan mo rin kaya. Sino yan? Ulit na talaga yan. Bruno yan. Wala. May nangatok. Kinakita ko eh. Umalis siguro. Bruno? Bruno! Papasok hindi. Sarap mo lang. Ayan. Tapos parang lamig kasi ng pinto. Bukas. Hindi pala ako nagmerienda. Yun nga, yung mga iba kong dito, yung iiwan kong trabaho dito sa kasama ko, kay pangalan Herman. Di ko pa na-explain sa kanya nung kailan niya nabanggit yata niya na nabanggit niya kay May na daw na sana ako. May na naman si Prada. Nabanggit yata ni May nabanggit niya kay May na daw, kailangan mag-explain maturuan na si Herman. Sabagay pa naman, isang linggo, turo lang naman sa kanya yung mga manok at saka yung ibon at saka itong mga aso dito. Yun yung dapat pinaka-importante talagang sa kanya kasi ibang trabaho. Ito yung mga motor. At saka yung pag nandito yung amo namin, yung mga hitir ng bahay nila. Siya talaga yan paandar niyang motor. Saka kung paano kung wala ng krudo, siya na mag-krudo. Para ituro ko lang naman yan siya siguro. Pagka yan, mga sunod linggo, kaya bukas kung sa hapon, ayun na naman, lalabas. Kulit talaga. Ito ba yung mga iba ditong mga yung nakikita nyo yung sa taas dyan, yun. Yung parang turo, ayun dalhin ko yan. Tapos meron din dito. Meron din dito mga meron dumating o paalis. Paalis yata. May nakalimutan pala akong pakita sa inyo. Naman ko dito. Yung dadalhin ko rilo na yan, vintage halos ang forma niya. Iyan, Imalita ko yan. Sira yan. Dito yan sa amo namin. Kaya lang sira. Pinaayos namin yan. Tapos, ano ba ito? Hindi pa. Kailangan ko iuwi yan para dami namin ng orasan dito Tad kami ng orasan dito kasi nga gusto ko sa mga orasan. Ay, bumili ako ng maraming orasan. Tad talaga. Ayan pa. Paglabas orasan. Sa harap orasan. Ayan. Iyan. Orasan. Mayroon din doon. Sa banyo mayroon. Lahat dito. Basta orasan lahat yan. Pag bungad sa umaga, rilo. Kaya dito sa cellphone, yung tinitingnan na oras. Ayan na naman. Ayan. Kasi naglaro yan sila ni Bimba. Dito pa maglaro sa loob. Nak! Labas! Nak! Yung isa di yan, giniginaw kasi mabalahibo Okay. Pero yung isa, ginawin yan. Kasi kulang sa, hindi masyadong ng balibo, pero yung si Bruno, yan. Hindi masyado sa sa ginaw kasi mabalahibo nga. Kulot pa. Grabe, imagine ngayon, itong April yatang first time natin dito nagkalifactor. Kasi karamihan dito talaga pagka ilang taon na kami dito. Pa lang, Marso pa lang, init na. Pero ngayon, grabe nagkalifactor pa kami.
Sabagay nung nakaraang taon din, napanood ko kasi sa mga balita sa Pilipinas na grabe daw talagang init. Dito nung nakaraang taon din, sobra talagang init. Kaya tutulog kami sa labas noon. Doon kami natutulog sa may, kahit saan na lang, dito sa may paglabas, doon sa may gilid ng swimming pool. Grabe talaga init noon pag sa gabi, yung temperature, nung nakasagsagan na talaga ng summer, mga July, parang hindi bumababa ang temperature. Ang init talaga. Ang hirap matulog dito sa loob ng bahay kasi parang pugon talaga. Parang as in pugon ang dito. Parang ang nasa loob ng microwave din. Grabe talagang init nun. Tapos kawawa yung mga aso, pusa kasi ganitong oras, mga alas 8 ng hapon. Grabe talagang init. Walwal talaga dila. Kaya kami natulog kami sa labas. So, naisip ko rin yan, pagdating namin ng Pilipinas, ang init ng tiempo doon, di kagaya dito, nang pinanggalingan namin ng lamig, pagdating doon ng init, tapos, Diyos ko, paano kaya ito pag matulog doon? Sana, bababa man lang konti ang temperature pagka buwan na ng Mayo. Napunod ko sa araw-araw ng balita, grabe, nga daw 48, may umabot pa ng 54, grabe naman nun. Sabagay dito, pag summer, abot din ng 54 ang temperature ito. Pero hindi kagaya sa atin ang init dito na grabe ang... Sa atin kasi lagkit sa katawan. Labas ka pa lang sa banyo, maligo Parang gusto mo nang maligo ulit. Dito, pag summer, hindi ka makaramdam ng malagkit sa katawan. Kasi iba talaga ang dito, ang hangin. Kami dito, hindi naman kami din sa syudad. Nasa probinsya kami nakatira. Dito nga sa bundok. Pagka summer, ang init, maramdaman mo yung init pag mga mula alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Grabe yan. So di mo maramdaman talaga yung lagkit, ang na pawis ka sobra. Di kagaya sa atin sobra talagang init. Iba yung init sa atin. Tawag dito nila pikahuso daw. Dito wala, lang, normal. Ayan na naman. Ay, Israel. Saan sila? Ha? Kawan, nagpulong sila ba? Saan siguro? Wala yatas puro sa labas. Andiyan? Kanina pa yan. Ito talaga siya, di yan magtagal. Uwi talaga yan dito. Maglaro kasi yan. Yung biyahe namin sa sunod linggo, planchado na. Kasi may nakatoka na yung maghatid sa amin. Mula dito hanggang Kapital, tapos Kapital naman hanggang Malaga. Naka-plancha na yan. Tapos i-confirm lang namin yan ngayong Lunes. Para doon na talaga yung plancha na talaga yung mga gagawin namin dito. Dapat mga Lunes siguro, umpisa na kami magbalot dito talaga. Para mamaya may makakaligtaan pa, at least makikita pa namin kung anong pwede pang dalhin. O magkasya pa ba, o kulang pa ba, o sobra na. Yun yung dapat bantayan sa mga kagamitan. Kasi mahirap magbayad ng excess baggage kasi mahal. Lalo pag galing ka dito, mahal. Nangyari na sa amin yun na nag-excess kami sa malita lang. Hindi kami nag-excess talaga na ng kabuuhan na kilo. Nag-excess lang kami doon sa malita na yon ng ilang kilo lang yun nag-excess. 4 na kilo yata. Hindi kami pinagbigyan. Kailangan talaga ibawas yung mga mga laman doon na eksakto yung timbang. Ang ginawa namin, nakabalot pa naman yung malita namin ng plastic. Wala, tas namin. Tapos naglipat kami ng mga sa isang malita. Kasi na tiempo rin namin yung doon sa may doon sa may check-in counter na doon yung masungit na babae. Hindi pa pwede i-offset na lang kasi ito may isang malita yung kay Kili, kulang siya ng kilo. Na mga ilang kilo yun, 5 kilo yata ang kulang o basta mababa pa nga siguro yun. Ayaw pumayag talaga. Ayaw talaga niya pa. Pinagtripan talaga kami nun. Naku. Kasi mabigat na siya yung magkakarga daw. Kung grabe naman yan. 3 kami, tapos pwede ba i-offset na lang? Kasi ito sobra ng, basta kunting, sobra lang naman na 4 na kilo yata Di talaga kami pinagbigyan. No.
Bawasan yan. Lipat nyo na sa ano, kung saan yung may kulang doon yung ano, ilagay. Kung magsubra naman yan, ilipat nyo sa ano, sa dadalhin nyo. Kung grabe na, ano, natimpuhan tayo, pinagtripan tayong mga ano, mga tayong pasahero nito. Wala. Saan kami nag-ano, doon sa may sulok ng ano, doon sa airport, doon kami tanggal ng mga damit. Kaya iwasan talaga namin yun na ano, dapat ka na may timbangan tayo dito na ano kung saan tayo pwede magtimbang ng malita. Sa tulo. Hindi yun pwede. Dati na ako. Nagtimbang ba tayo doon ng malita? Wala. Wala. Ay, dito na yun. Sabi naman yun. Bangon doon sa bayan. Hindi yun pwede. Ilang kilo yung limit lang yung kay ano? 10. 10? Ay di pwede. Yung ano? Mga 40 kilo lang yan. 40 kilo. 67. 80 kilo yata yun? Pero di mahirap yun. Pag ilapag mo. Mahirap pag ilapag. Kaya mahirap ilapag. So itong video ko first day of month ng May, may at least naka-upload ako. Tapos tuloy-tuloy na to hanggang Pilipinas na mga upload ko. Bago alis dito siguro maka-upload ba ako ng mga iba-ibang mga ilang video bago kami alis dito. Maraming salamat sa inyong suporta at tiwala. At muli ako magpasalamat sa inyo, magbabay na po. Gracias. Ciao.